upaya. Internet na upaya. May buntag kini ang kapihan sa Ipolo. Nakikita nga nanukad rin sa itong official video ang second floor sa Camila Hotel 1. Diin himutang ang restaurant na nila nakaayo din sa Ipolo sa Tibok Larigan sa Zamboanga del Norte, ang Sunburst Restaurant. Ang kapihan sa Ipolo may public affairs program na kanina sibya sa itong kapihan sa Ipolo. Dayon, ando kini pinaagi sa Himanan sa Radio Mindanao Network KXDR 981 AM o IFM Net 4.1 simultaneous broadcast kita tapos live streaming kita sa Facebook, YouTube o sa atong Twitter account. So like lang sa Kapihan sa Dipolog para makita ninyo ang tanang edition sa ato ang Kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga guests sa matag Domingo nga tanan from 9 o'clock to 11 o'clock in the morning every Sunday. So, karong buntaga, napasalamat kita taga na sa kita nga gayunan sa itong labaw makagagaw nga ato makauban usab ang lain nga mahutong sa mga bisita aron mag-discuss kita sa mga kalabuan sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. It's already August 29, 2020. It's a beautiful Sunday here in Bacolod City, and hopefully the entire province of Zamboanga del Norte and the entire nation, country o man sa tibuok na kalibutan. So, kini si Edith Pahinti ko mo yung regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Tingong kaninyo, hold on to your seats, mag-discuss kita, kabayan sa insurgency problems, kabayan sa mga kalabuan, ngay pang-bukbuk, sa mga barangay, sa mga lungsod, sa mga syudad sa atong kagamhanan, kauban usab ang mga nagdumala sa mga matagbuhatan nga anaa sa ato ang kagamhanan o ingon man sa atong private sector, labi na kay daghan tang mga NGOs o nga nagpakabana usab sa kalabuan sa ato ang lugar. Before moving forward, mga Diyo na kita, please join me in praying para sa ato ang prayer of healing. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, you invite who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others as to you by your example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirits, that we may serve you with all our strength. Touch gently our lives, which you have created, now and forever. Amen. So, salamat kayo sa atong labaw mga makagagahon, minahatag na itong kinabuhi sa kanunay. To God be all the glory, as always. Sa atong mga commercial, no, sa dili pa kita mato sa unahan, atong napasalamatan ang atong mga sponsors na may naglang kinabuhi. Salamat din sa ato ang Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga kanan. So, salamat kayo nga ato kang Vice Governor Senen Alvis Angeles, ang ato ang presiding officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto sa kaya kung kodigo pinal. Okay. Daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi kang Miss Elizabeth Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Specialist na nagawasi sa Legal City. Ang anticipated na ilako kayo ng proyekto, anamang Tangkebol Terminal Station sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Lapitan. Daghang salamat na ito ang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., o Human Attorney Cynthia D. Albanza, ang spokesperson sa NGCP. Ang Kapihan sa Dipolog, buot magpasalamat na ito sa National Grid Corporation of the Philippines tungod sa ipadangak ini, ihatag ini nga relief assistance, no, relief goods, na nadawat namo sa atong ipang share sa atong mga media uban nga mga kauban.
dili man ako pagmatagan tanan, so mo na nga doon ako basig na kay coming sa uban, pero thank you so much coming from Kapihan sa Dipolog nga gihatag sa ating GCP. Salamat kato ang Dr. Ruth M. Brillantes, Board Member, 3rd District sa Zamboanga del Norte, Chair, Committee on Health, Sanitation, and Human Settlement. Salamat kato ang Director Radon Serenio, Regional Director sa Department of Agriculture 9, Zamboanga City. Salamat kato sa Janus Marketing, na baligya sa spare parts, sa masakyanan o motor parts, sa ubos lamang ang presyo. Namin pa sa Quezon Avenue, tingnan pa yan sa Dipolog. Panagyan, magdumanan, ni Mr. Janus Yu. Patawagan sa telephone number 212-1148. Salamat usab na to sa JG and P Fruit Nursery and Lumberyard nga namaligya sa mga fruit seedlings, popular sa uban pa sa ubos lang ang presyo. Namin utang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Blanco, sa Zamboanga del Norte. Ang branch na utang sa JG and P Lumberyard sa Galas, Indapayan sa Dipolog. Salamat na to kang Congresswoman Glona G. Labadlabad, Member, House of Representatives, sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Ato ang kanunay nga partner sa Kapihan sa Dipolog. And of course, ang Petra Cement Incorporated, pinaagi ka Managing Director, Engineer Gilbert Cruz, anahin ka sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Thank you so much nga to sa Shrine City Food Terminal, operated by Kasaba Growers Association of Dapitan City, na maligya sa Kasaba Chips, muna na crackers o ubat pa, ng mga farm products sa ubos lamang ng presyo, na namin sa ground floor sa City Hall, o inuman sa dampa ng bayan sa Dapitan. Idumala kini ni Susan Pinado, ang Livelihood Center in charge. Salamat po sa bato ka Mayor Evan Hope Buyet Olvi sa lungsod sa Blanco, Zamboanga del Norte. Salamat kato kang Vice Mayor Alfredo Bahitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa lungsod sa Blanco, Zamboanga del Norte. Salamat kato ka Mayor Melody J. Tulin sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte. And all the way from Oma County, Northern Ireland. Salamat kato kang Roger William King o Jennifer Agustin King. And of course, salamat sa ato ang official video, ang Hotel Camilawan, Management and Staff, pinaagi ka Manager Gold Fabrica, si Mark o si Edmond, uban pa rin kay salamat ninyo. And ang atong chairman sa Provincial Advisory Council na si Engineer Roland Suliba, o ingon man siya ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry, diri sa Dapay Dipolog, Kapitan o ingon sa Tibok Luwigan sa Zamboanga del Norte, kauban siya ang maanyag ng asawa na si Ma'am Cecil Suliba. Ato ang bisita karon buntaga. Happy viewing nato kang Jaime and Vicky Caballero, James and Samantha Caballero all the way from Ontario, Canada. And shout out to Lady Areta nga nag-birthday last Friday. Belated happy birthday, Lady. God bless you, we love you. Sa Toronto, Ontario, Canada. O ingon man, shout out to King RD o Jennifer sa Doha, Qatar. We love you and God bless you always. Ato mga panelists, atong i-roll call si Attorney Robel Ligorio, tapos si Board Member Remilio Boyli, si Attorney Roselier Matoy Garinaga, General Manager Alimardo Daptin sa Dapitan City Water District, Emmanuel Dalman Taghoy sa Philippine Information Agency, Edgar Soronda Julius sa Laberian, na nag-monitor karon nato, nag-answer questions, o inuman si Wyatt Aka sa Philippine Ports Authority na nag-monitor sa nato karong buntaga. So, without much ado, we would like to acknowledge the presence of our guests karong buntaga. Ay, sorry ha, akong mga guys, dahil crew nato sa Kapihan sa Dipolog, si Taxi Lumba, ang ato ang nadala sa atong tingog sa kahinginan, pinagi sa Timanan, sa Radio Mindanao Network, DXDR o IFM. Si Silbert Adetico Dudoriano, ang atong IT Director na may nadala sa atong social media platforms. Tapos dito sa estasyon, dito si Dani Luod, si Rogie Monera, o yung mga station manager na si Mr. Edgar Gagol. Okay. So, dagat kayo salamat. Napaday ko. Adyan lang ha, kayo. Commercial property for sale. Location, Cagatan Road, Niputan, Dipolog City. And land size is 370 square meters. Ang price, 21.5 billion pesos. The subject property is fronting Dipolog Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Rufuino 0917-569-7183. Another one, land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale.
Land size, 192.8 square meters. Floor area, 300 square meters. Ang price, 20 million pesos negotiable. Property currently earning 60,000 per month. The subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city of Dipolo. Please contact Larry Rufio, cellphone number 0917-569-7183, the Kailangan Land. Commercial property for sale, Rush. Land size, 193 square meters. Floor area, 316 square meters. The subject property is located right at the heart of Dipolog City, few walks away from Dipolog Central Public Market. Price, 28 million pesos negotiable. Mode of payments, 15 million down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Ruijo, cellphone number 0917-569-7183. Last, area for sale, 4,000 square meters at the heart of Dipolog City, cutting across 2 roads. Price, 140 million pesos negotiable. Contact Oda Alvar. Cellphone number 0921-981-3528 and 09561952-558. Okay, thank you so much. Ikan sa Real Estate Brokers of Zamboanga del Norte. And at this instant, we would like to acknowledge the presence of our guest, Karabutaga sa Tutapihan sa Dipolog. The only rose among the thirds, at yung acknowledge din at our Provincial Director sa Technical Education and Skills Development Authority, Contesta, Zamboanga del Norte, si Provincial Director Mira Luna Baje Lopez. Good morning, ma'am, and welcome to Tapihan sa Dipolog. Good morning, Suganan. Thank you for having us. Unya, mag-special good morning po sa atong graduates, karot po sa Basabayan, sa Osmania, o sa atong mga OFWs na bago nato i-train last Thursday and Friday. So, happy Festa anniversary. Wow, congratulations, ma'am, no? So, kaya na friendship ng tayo si Provincial Director Alan Bacatan para sa Boga del Sur, karong mga panahon. Okay, and of course, kami po ito kauban ni Cindy sa Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office, kinagi sa pagpangulo ni Colonel Ronald Briones, atong maabti kayo, Engineer Roland Solivan, ang atong chairman sa PAC, tapos ato ang chairman sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Dayon, agad ko siya mga hats, no? Carried over. So, member sa RTF LCAP, ay member po siya sa Regional Development Council, Region 9. Engineer Roland Soliva, good morning, sir, and welcome back to Tapihan sa Dipolog. May buntag ka, Edel, ang buntag ka, Director, and to Kaya. Salamat din, nag-invest, hindi mo karan. Okay, thank you so much. And of course, we have with us for the first time ang atong bangko nga commanding officer sa 51st Infantry Battalion nga naamangutan sa Del Pilar Pinian sa Zamboanga del Norte, none other than Lieutenant Colonel Fernando Payapaya. Good morning, sir, and welcome to Tapihan sa Dipolog. Ngayong buntag, ma'am, 51st IB ay nagpasalamat sa inyo pag-invite sa mga ito. O ngayong buntag sa tanan na naminaw, labi na sa area sa Osminia, Katipunan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa mga sa pamang sa inyong pag-invite sa mga. Okay, thank you so much. Kaubanin mo, no, si Comentera siya? Okay, present. Sorry ha, kaya karoon pa mo punta nagkita. Okay ra. Kinsa pa yung kawan sa si Sir? Kinsa kawan mo sa? Pastrana mo. Pastrana. Sergeant Pastrana. Sergeant Pastrana, okay. Pwede mo ka mag-join. Ikaw si MO? Pwede mo ka mag-join. Okay ra. Okay, so, thank you so much, no? So, EDCAT, EO 70. Dito na concentrate before sa part 2 sa ito ang discussion sa itong Tapihan sa Dipolog, development projects na
sa matag sa inyo nga paghimo sa inyong respective no, nga agency, offices or the military for that matter. So, diyan ay nakaumong daan nga pamutana, ikan sa ito ang panelist na namonitor tarong buntaga, hindi siya kari kay busy kayo ang time karong panahon na, agi silang budget sa CY 2021 daw, si YFACA. So, question na ito po niya, I quote, after a year of full implementation of EO70, is there any significant impacts to the community, especially sa red flag area? If yes, what are the indicators of it? Okay, so, si Lieutenant Colonel Bayabaya, and then si Director Lopez, and then si Engineer Roland Saliba. Okay, sir, go ahead please. May butag sa once again, ma'am, no? After sa years of implementation sa TFLCA, dako gani siya nga impact labi na sa part ng barangays. Sa among interview na mga beneficiary sa among gibuhat dito sa Barangay Osmeña, Barangay Tinago, dako kayo lang pasalamat ng ang member sa PRLIC sa under sa Provincial Task Force. Dako kayo sila pasalamat nga nakadala sila training dito. Dili lang kay training, kundi ang among gi-mission na limang masustain kini nga mahimo sila kooperatiba and then makaproduce sila sa mga unsa ilang gustong ipaabot after sa training. Right now, ma'am, ang provincial TISDA pinagi ni Ma'am Lopez nagpadala karon og training trainers para sa breed and bus race. And then kay mo gid lang ipangayo pod uban sa nauna nga training kada dito pinagi sa provincial TISDA na automotive at saka organic farming. And then pangatlo na kani ma'am na training nga gikandak sa TISDA. And then na-interview na ako mga officials dito ilang barangay captain na dako kayo sila pasalamat nga nabot ang ato ang poverty alleviation program sa pinagi sa PRLIC Provincial Task Force ILCA. So dako kayo lang pasalamat ma'am. Okay, thank you so much. And from the side of the TESDA, si Director Miraluna Lopez, please. Ang akong masulti karon kay wala pa man ko magduha ka bulan since ni Asyon Cook Office diri sa Zamboanga del Norte. Pero ang akong nabalaan sa time ni Didi Alan o na akong isunod karon, ang TESDA maabot kita sa mga suok-suok na bahin. Even atong time na wala pa yung LCAP, labi na karoon nga na ay LCAP. So, ang atong mga programs na atong gibuhat na nakahatag o positibo na kanang effect sa ato ang mga katawhan, katulad giingon ni Sir, naamba sa Sergio Osmeña, kunya, kung gusto mong gumila sila, murag ang pan dito sa Sergio Osmeña, murag siguro ko, kay layo pa man ang baliton sa iyo na musakay ta o pila ka, malabang kang pila ka streams o rivers, ay atong maabot dito, mabasa pa siguro lang pan. So karon, mag-training ka dito, ato ang ginawa ng value chain, ang approach, ani. So, i-train sa TESDA ang mga katawhan dito para makatugod sila ilang kaugalingon na panaderia or bake shop. Convergence ni dili lang ang TESDA ni apil ang DOLE na maghatag o ilang tools and equipment, ang BTI na maghatag sa ilang working capital, ang local government unit na mag-prepare sa ilang facility, ilang production area, o katupang mga agencies na ang CDA para mag-organize sa ila. O, ang value ani is we will be using indigenous materials. So, ang concentration sa ang paggamit nila sa ilang malokal na mga produkto lang kasama panalitan sa mundos, peanuts, ube, na pwede nila mahimong parts sa ingredients sa ilang pagpangluto. So, si Mayor Saad na iyang palitan ng una nilang kanang produkto, buhod. So, we are hoping that this will help them, this will be an impetus for the livelihood programs. Kanya, sa Tinago, ang ato ang ipunta dito, ang ato i-train dito, ang pag-training sa ila sa carpentry NC2 and masonry NC1. Ginawa na
makahimo sila o kanang struktura kay gusto pud maghimo o kanang na ang business na mao gihapon or bake shop ang ginako kay layo pud siya na lugar pero wala ka po nakaadto dito. Amo pala ng mga personnel niya diri pud ma'am sa kining Tinoyop dito na ta sa Tinoyop atong August 11 i-check na mga area kay ang express need sa community mo ang tubig. So ang programa din ha mag-training ta og plumbing masonry pati na photovoltaic para ang ilahang mamit na kayo sa silang street lights. So prepare nakakita na sila og source na duol-duol kay katumunan na magyadto nila ka kilometro ta layo gyud. So kini ang mga examples sa program na directly link sa LCAC but TESDA as it is works for all. So actually we have a lot of programs throughout the province that we want to continue and we hope that this will give an impact to everyone. Thank you. Okay, thanks so much. For the business sector, especially kay sila involved na siya sa ato ang development. Engineer Roland Saliba, please. Thank you, Eder. Ang LCAC, no, natupo ni pinagi sa Executive Order number 70, pinirmahan atong 2018 sa atong Presidente Duterte. So, pagsugod na organized from the regional level, membro na ko, being the private sector representative of Regional Development Council. So, every upat na meeting ang among na nagimo. So, muna ang akong nagibawaan na gugna na mo. Primero, na-identify na nato ang gina. Kaya geographically isolated and disadvantaged areas. Ang gina rin sa Zamboanga del Norte, concentrate ako sa Zamboanga del Norte, muna yung mga munisipyo sa Sergio Tasmania. Yes. O ang barangay, mag-focus na ito, kaya-priority ng barangay Bagong Bayan. Bagong Bayan, yes. Kaya ito ng ni Colonel, ni Director, ni Simana. So, yun po sa Sindangan, sa Silayan, ay isa sa barangay identify ang barangay Gibo. Gibo. I-consider dahil na core area, meaning Poor, yes. Because if you remember right, Siayan is the poorest municipality way back in 2000. Yes. Then, kaning Gibo was not the poorest barangay. Yes. Sa barangay Taunahan. So, Gibo is identified for priority area ni. Then sa Sindangan, priority area is barangay Tinuyop. Tinuyop is in Leon Postigo, right? No person, Tinaplan. Okay, Tinaplan. And Titik, barangay Titik, part of Sindangan. Okay. Then di-identify po na sa Leon Postigo ang barangay Tinuyop. Nagyatuan na po sa kayo mga project. I think I would like to inform the public that ang TESDA rin primero na makakag-correcto dito ma-identify yun in relation to LCAC, yung EO17. So after Tinoyop, sa Tinoyop na nasibak, apil po dito nasibak o nais ko barangay ba. Then for Kalawit, ang barangay na i-prioritize na ito karoon for this LCAC is Daniel Making, Paladian, Tubok, and Marcelo. Then sa Kutalak na Apol, sa Barangay Santo Niño, sa SAS, Bagong Silang, o Immaculada Concepcion. I-identify din nga naman, kaya hindi sila gida, i-identify din geographically isolated sa Exotic and disadvantaged area. Kung ikaduha nga, kriteria ni anong i-consider prioritizing sila for LCAP projects or LCAP programs because ang poverty incidence nila taas kayo. Pindaghan ay poverty dito. Like for example, Kalawit, 2015 results sa survey, 61.9% sa tao dito living below poverty line. So, ang uban na dili na piskutan na. Yes. So, muli, usabi ka, na-identify din ng area. Number 2, nakahimo ang Regional Task Force LCAP o Peace and Development Framework. Okay. Kumana. Then, nakapastar na.
Then naka-organize na po itong mga clusters to seek a line of efforts involving all regional line agencies under Region 9, like WH, QH, DepEd, no? Even state universities and colleges. Then, sa 2029, walang pag-i-budget ng programa. So, ang order ni Presidente Duterte, magkuha lang mo kwarta sa inyong existing budget sa savings siguro. Pero 2020, 2021, naanay budget na yung i-aprobahan exclusively for LCAP. Naana ang regional line agencies. Naana, even the DND budget for the LCAP. Then, we already identified also kung sa'y kakulangon sa atong gobyerno, anong di man maundang ng insurgensiya. Yes. Ang insurgency sa Philippines is one of the longest insurgency in the entire world. Kuban, 10 years na, wala na, 20 years, wala na. Ato, 52 years na. So, dagan mga programa sa una atong gobyerno, na-identify na ito nga na ikakulangan. So, ang kakulangan na ito, muna ni karon ang LCAP. Katapusang bunat niya sa atong gobyerno, na mawala niya ng problema karong 2022 nga mo-end ang term sa Presidente Duterte. So, na-identify na ito sa mga kulang, sa mga problema. O, na ibawaan po, nadili sa unang doon panahon, ang mga surrender, kailangan pa Manila approval, ang negotiation Manila, karon localized na. Ang budget, kanang amnesty, livelihood, schooling, health, housing, ang decide local government na. Simple na kayo, may surrender ng mga rebels, maka-avail na rin sila sa mga programa sa gobyerno. Immediate na yun ang makakatag. Kwarta, immediate, physical, balay, makakatag, livelihood, education, makakatag. Muna yung bago ng programa. 2022, may target, mawala na rin. Salamat din. Okay, thank you so much, Engineer Roland Saliba. Ulit, acknowledge ako si Shikay na. Ako na-greet si Lieutenant Colonel John Andrada sa 97 IDP Corps. Katulad siya na may bisita lang. Okay, so, ako magong I don't know, kay ingon si Engineer Roland Saliba, 52 years na insurgency problem sa itong naso. And yet, kung mangutana ka sa military o sa police, gamay na kaili sila na kuhan, di ba? Number, no? Sa mga insurgents. And yet, dili siya eliminated totally sa itong gobyerno. So, there is something in government na wala yun mahatag sa atong mga katawan, especially the far-flung barangays, na nakapahimo nila, nakadisgusto nila, na na-appeal sila kanina insurgency problem. So, ang sa una, puro military o police, gas lang. At mo yung mga frontliners, so to speak, ano niya, gubat diri, gubat dito, kay puro squad ba, kay armed struggle. Pero karon, di bago ang approach, no? So, gidalkan dito mga daghan kay hinaba bikan sa gobyerno, convergence from the different line agencies of the government. And yet, 1 year after sa implementation, murag kulang kaayo ang himo sa gobyerno sa ato ang mga katauhan, especially katong mga ipahinganlan, no, ng mga barangays under Aninyakil Kak sa ato ang laluwigan sa mga Norte Lampong Costa. Ngano pa ha? What is the shortcoming of the government? On the part of the military, sir, Lieutenant Colonel Paypay, what do you think? So that we can also move forward na makita o kung sa'y kanayan na ihatag, ipatuman sa military para ma-successful po ang LCAP going to another year in implementation towards 2022 under the term of President Rodrigo Roa Duterte. Sir, please. Ma'am, sa pagkakaroon, medyo tigit dahil na tumahatag ang concern sa barangays na far-flung barangays na affected sa NPA. Kaya sa pagkakaroon, sa among experience,
Nagkasugod pa lang ang LGU kuha sa mga issues and concerns. Labi na dito sa mga especially sa Osmeña. No? Kada barangay ma'am, nag-uban ako sa pagkanta nila o Retold Community Support Program. Kanya activity ma'am, sumpay kini sa Community Support Program sa military. So kung may nagawa ng issues and concerns sa military, sa CSP, iya kinigilatag sa Provincial Task Force, ILCAP. And then, sundan dahil kini sa RCSP sa mga LGU para kung i-detalye ang mga concern nila and then i-implement na nila. And then, ang pagkakuha ni ma'am, kung sakali man na services, facilities, by next year pa rin siya, may ma-feel sa mga barangay na nag-program na ni. Kumbaga, bottoms up na programming para sa ilaha. No? And then, sa pagkakaroon na, sa mga statement kanina na murag medyo hinay, ang natawang epekto sa task force AO70. Gumigan kanina medyo napugan ang implementation na ni pinagi sa pandemic karon sa COVID-19. But we will discuss on the side of the pandemic later, no, part 2 sa itong program. Kaya we will talk, ano yun naman good? So before the pandemic pa man, so daghan pa ginuntan mo ni Bawa na to? So, ang pa naman is siguro matagi sa membro sa Task Force ELCAP, muhatag ito full support nini. No? Kung mato ang taga-PRLIC dito, mato ko na mabang cluster sa kuan para tambayayong dito sa barangay. Wala man yung mingon ko nga wala sila ito, pero sa pagkakaroon, ang ako nakita, kay bago pa po sa akong posisyon, ang nakita na yung PRLIC na ito, ang PRLIC pinagi sa head na agency na ISDA, which is very important yun, no? Kay ang apektado ni pag-influensya nila, muna katawang mga kabus, nga dalit na kayo malinlang. Usa pa ma'am, ang pag-influensya sa mga kabarangayan, dako kay epekto kay sa Parpang Barangay, Gidas Barangay, Kaas Barangay, wala yung police dito, wala yung detachment, kasi wala yung detachment. Scars kayo ang armed forces. Una, magkahilayon sila o pang-influensya. No? Imagine mo, ang teknik na lang, magpasok sa barangay, sityo, mag-recruit kabatanunan, kababaihan o mga kalalakihan. No? Once na mag-recruit na, halimbawa, sample ang direct na sample lang is Barangay Saan, Dumingan, Barangay Bagumbayan, Osmeña, at saka Barangay Karupay, Katipunan. Dili na barangay ang ilang influensya, kundi sityo na sikbit. Mo na itawag nilang baryo. Halimbawa, por 5 sa Saan, por 4 sa Bagumbayan, o por 7 sa Karupay. Mo gina ilang i-organisa o tayo. Sikbit naman, walay dalan. Walay mga military na magkakuhan na rin dito. No? Muna, magkahigayon din sila. Kung mura kung asa military, wala ka sila. Trade space for time. Trade time for space. Parang gano'n pa. Na military, maawa. So, muna, nindot yung task force ILCAP kay mapunuan ang kakulangan sa kakayahan sa military, which is development. Masunod mo siya sa framework ng security, development, and governance. Yes. The nexus of this is the overall effort of the government, which is bringing a whole of nation approach towards ending Bringing the government closer to the people. Bringing the government closer to the people, and that is what we are doing right now with PRLIC as cluster of task force. Okay. Follow-up, sir. Yeah, follow-up, sir, for the part of the military. Okay. Does it help na
assign mo karon diha dayon kapwa mo sa mga palihan mga masa, and then all of a sudden you will be pulled out. Lain na po ang bukuan, ibutang. Then naka-establish ng tabong rapport sa mga tao dito. Like ang military, you have engineering battalion. Mutabang dito kung sa mga panghimuon. And then all of a sudden pull out mo. Lain na po ang approach nga mga kuwan. Lain naman po ang batalyon mo dito. Lain naman po ang mga officers dito. Does it help? Ito iba, whoever assigned in the area, the same approach ang ginagamit ng infantry division, infantry battalions. Ma-organize yung approach dahil sa pagkakaroon, wala na laing approach ang gigamit sa military to dismantle guerrilla fronts na operating nasa area. So, ang gigamit sa military, line of operation sa military, focus military operation, kung community support program, civil military operation, yung mga activity nato sa bukiran, o na siya mga line of efforts na ginahimo sa military. And that is institutionalized na yan. Yan ang palaging tinitrain, tinuturo ng mga officer at mga magiging battalion commander. Yan ang palaging ginagawa. So, whoever na 97 IB, 51st IB, 53rd IB ba yan, the same approach lang yan. Okay. Area. In terms of CN and NPA approach. Okay, thank you so much. Ang Director Lopez, so okay man nato rin sa Cotabato City from PD Alan Bacata sa TESDA report. Doon na siya i-comment dito. Na-comment ko nung siguro because ang sila, on the part of the insurgents, kung sila dito, they're living with the people, muna na-recruit nila dali masa. Ang gobyerno, once every quarter, mato dito, dayon mga butang nito mga ginagmay lang ng mga projects kay di man nato kalikayan ang red tape sa bureaucracy, the voluminous processes of papers. Ang simple kayo nga request para sa kanang patubig, dugay kaya na maabot because of the funding, because of the processing of papers, uban pa, mag-utilisir, uban pa. So, all those time, no? All those time na nilabay, na nalikamot ko din ng mamahatag sa mga katawan, na-recruit na sila dito. No? Kaya, because, let's face it, dugay kayo ang development, hindi pahatag dito nga, dito ba, agad-agad, dun sa ipan. Kaya tubig ni, ang problema ni barangay. After nagsado ako, tulong katumuhin, huwag yung tubig ni abot. So, frustrated ang mga tao. And to think, na mayroon sila, sa manin, nabuhis na talas katawan, sa lugay na kayo naglalatan na to, asa naman na, pero corruption, building, dalihan naman nato to, like, ang salita ko karon, PhilHealth, PCSO, ana. So, wala yung nahimo gihapon, no? So, wala yung frustration sa mga atong katawan na tuwa sa mga labing barangay na muyo nga dili katilaw o kalabuan gikan sa kagamhanan. TESDA. Ma'am, please. Okay. Actually, ma'am, no, lisod yun din noon i-address ang problema. Kung ato siya, kanon tibuok, murag mukaot tag-ilipan, di ba? So, yun sila pa, how do you eat an elephant? A spoonful at a time. I think that's one approach na mo, ano? Tapos, tinoon, limitado ang punto sa gobyerno. Sama ako, I will not speak of other agencies kabilang sa TESDA. Yes, ma'am. Ang among concerns yun, mga limitations na mo, kay problema man itong hospital, no? Ang limitation, personnel, kay pipila lang ang among personnel. Limitado po ta sa pagwarta. Yes. Tapos tinuod po na nakitay i-follow na RA 9184 sa atong procurement at ang mga approvals. But despite all of this, ang among return time pag na-request, dili ako dugay. So example, katong pag-ato na mo sa Bagong Bayan, I think that was July 17. Tapos, 27, July 27, pag ako na mo dito, nag-express ang mga katawan, gusto dahil sila of bread and pastry,
Tapos, pagka August 26, nag-launching na tayo, na-form na nato ang programa. So, hopefully, makita nila na kiniuray ang ang paningkamot and ang turnaround time from the time na nag-request sila sa time na nasugdan na mo, dili na po kayo layo sa pagkakaroon. Nagsugod na sila, 26 sila nagsugod, 29 na kakaroon, siguro nakahimo na sila mga pan, karong mga ganang na. So, ang ako lang ani, let us look at the brighter side of things rather than dwell in the negative side of things. Like there's a book I read on the frog that croaks. No? So we'd rather see the bright sky and be part of the solution. So panalitan kining sa test na nato problema sa tubig, naman yun kaya siya para sa tubig, pero tungkol kay makatabang man ni sa kaya ang tubig nga ara sa nature, it is ang problema kung saan pag-distribute, kung saan paghugpong nila para ma-distribute sila. O na magtinabangay ni together with the DPWH, DOST, other line agencies para mahimo ni siya ng mga proyekto. Kung solusyon ang atong tan-awon, akong personal na una-una, nindot ganoon ka kung natin community organizer, aning kada lugar. Siguro, we hope na sa atong provincial task force, LCAP, sir, mahisgutan na basin huwag makahimo ang provincial government to assign a community organizer in the area. Kay sila ang mamahimong mag-influence sa mga tao positively kay naman nag-exist dito nga mag-influence to the other side. So maybe if we can put someone or some groups to be there on a more or less regular basis kay we have to accept kami sa TESDA pila lang ikabuok, 8 lang ikabuok sa among pisina na itabangan niya sa mga job orders and we have the whole province to take care of may certain na kay naatay Dipolog School of Fisheries at naatay Provincial Training Center sa Sindangan nga pag naatay project, sila diretso ang carry out, ana. So, medyo kana sa among palangdaan ang limitations. Another limitations pag ato na to sa area, accessibility of the area. So, we cannot go there kung wala ang ating military for our security, for our transportation. Also, basically because ang atong infrastructure sa area dili pa maayo. So, kana pud ang isa ka tutukan pero dili na dili sa among marag na line of effort ang dili sa poverty reduction of Yeah, yes, because you're also your task to a specific one. So daghan gyud kayong tan-awon mo na nga nindot tong happy ko sa gisulti ni engineer si Soliva ganina mga yun niya ko atong iyang ipang-mention na lugar. Kaya doon ako may mga lugar na wala pa na mo maadto. Pero mga ganito, balik ko na ako akong ingon, we will eat it at a spoonful at a time. And ang inyo lang siguro maasahan sa among na kami, sincere with sa among panerbisyo, kung katong ingon ganina nga corruption. Marag makaingon din ko mga held high na sa among opisina. Amo yung matkunan ang tanan nga resources sa gobyerno mahatag sa insakto magamit sa insakto. Okay, thank you so much. Now, coming from TESDA, Engineer Roland Soliva from RTF ELCA. Please. Ang pumunta na kanina kung sa mga problema na manipagda na. Na-report, 2 meetings ago sa Regional Task Force ELCA na report na ni Director Perlada sa National Intelligence Auditing Agency. Ano sa mga problema? Number 1, walay kooperasyon ang uban mga regional line agencies. Walay kooperasyon. Even mga local government units. Wala sila siguro ang nahibawan sa kanilang committee na trusted under sa NICA, ang situational awareness and knowledge management. Siguro kulang sila o information bahin ng programa ang APO 17 LCAP. So, katong ni aging adlaw, ni aging Miraculous na ito, director ng ITC, dito rin sa Bagong Bahayan. Dito mismo ang director sa TESDA, si Director Idan Navarro. Ang uban na kahin siya na supposedly tuwa ang not necessary director ang alto, kato lang sa mga representative, wala ang kanin.
Yeah. Dili na ako i-mention So, dili na siya convergence. Dili convergence kung saan mo nila pagtanaw sa problema. Pagka problema sa usa ka lugar, hindi masulba. Kaya kami, isang holistic approach. Dili ni masulba army alone. Yes. Muna itong lesson sa una. Dili na masulba sa TESDA alone Yes. or sa private sector alone. Klaro kayo sa guidelines sa 870. So I urge everybody, especially the regional line indigenous directors, to please cooperate with this program. The target date, I would like to repeat what I said earlier, is 2022. 2022, this insurgency problem will be 54 years old. Yes. Lugay na kayo. Oh, then as I would like to reiterate what Colonel said. Bottom up ang identify the problema. We attended the Provincial Peace and Order Council meeting last week for Sabonga del Norte, the director sa DLG said that the Barangay Development Council should endorse what are the plans and programs to the Municipal Development Council, then to the Governor, then to the RTFL CAP. That is the procedure now, bottom up. Then kung man wala kayo naka-take off na. Kaya as what I said earlier, ipirmahan niya ang November 2018. I-implement rin ang mga regular liabilities kung may budget sa 2019. May order si Duterte. Gagamitan yung kwarta or ever kung magamit. 2020, so okay lang to, kay 2019. Pero 2020 na lang yung kwarta atong gobyerno, paraan karon mo na question, karon na man, wala man ato na nakitaan ang ilang pagtabang sa una ng regional line agencies. So I appeal to them to please equip that they have to give a little time for this program. Dito ko sa Tinoyog, I'm a private individual. Dito ko sa Tinoyog alone, 3 times already. I reported to the RTF, to the chairman, for the Region 9, si Director, Honorable Rolando Bautista, who is the board of Region 9. Yun na nato siya, Director. Makadaot ang atong igihimong propaganda ang atong proyekto sa gobyerno. Ano pa siya? Ano man? Sa mga proyekto sa gobyerno sa Tinoyog? Ay, doon kayo eskwelahan dito. Ang sa pagkandana, ang sa duwag andana. So, yung karatula dito, nagsugod, ng 2018, February na ito, ganon, pagka November, hindi pa pa itong alam. Karong tanaw niyo, 2018, 2019 na, 2020, yun naman. So, ipa-question ang DPWS, ipa-submit na report. Nagsulti ang DPWS kay wala ko na natiwas pa, kay ang mga trabahante na tagapagadian, wala yung balik. Ang nagtrabaho ko, lokal. Dahil nagsulti ko ng report sa DPWS na director, nabuka na ako, no? So, kita na ko sa picture, nabuka na ako na eh. So, that will be used as a propaganda by the rebel group against our government. So we have to be serious on this. That's all. Okay, thank you so much. Ini sa imo na yung question addressed to you from our panelist on air, no? Kamonitor si Julius Salabria, si panelist from the Department of Trade and Industry. Nato po niya, to Sir Soliva, how possible that conflict areas will sprout in other places kay ang current GIDA ipanggap man karon kung ayaw sa TFA CAP. Then, mo transfer na po ang regili sa laing lugar. Okay? Engineer Roland Soliva, please. At dili pasabot na biyaan ng iba mga barangay. Yes. So nalay gamay focus, nalay gamay convergence dito. Pero if you notice, kanyung mga area, within sa Norte lang ha, kanyung di-focus area are in the boundaries of Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Yes. They are of the boundaries. Hindi naman maganda. Kinalayan na siya. So, because geographically isolated sila, di ba? Isolated sila kay dalan. So that's where infrastructure come in, di ba? Electricity come in, power. By the way, I would like to inform public that sa Bagong Bayan,
serious President yan. of the barangay, nanay volunteer yan dito. Mayo. Nanay Pero, volunteer. Kung ang road condition, pinakasukain yun ako kasi Arif siguro mga wala. Suba. Nasa yun si Arif dito. So ako, nag-motor lang yun ko. Use ng motorcycle. So, dili na paila nga kaning El Cacaron ma-abandon ito ba na barangay? No, never. Kaya kan sa layo pa niya sila, sa layo matumoy yung area to develop it, to make it sustainable, provide livelihood, eradicate poverty, and provide development, and of course security and peace and order. Thank you. Okay, thank you so much. Now, aray na punta sa military. Atong text, ikan sa ato ang one of our viewers at listeners, okay, natos kapihan sa ito. Matol pa niya. Ma'am, sumpay sa problema sa insurgency, ang AFP dili mahimong mapasagdan sa pagsulbad ini. Kaya NPA sintomas lamang sa social, economical, o political nga gamot hinungdan. Usa, dili lamang isali sa AFP kaya ang design sa maong organization is reactionary, dili proactive o comprehensive. Matol pa ni Dungan pa niya, ang CPP-NPA na ay gitawag na Agrarian Revolution na programa. Armed struggle o pagtukod sa gobyerno diin mag-push sa ilang programa na community-based. Kiniunta ang katagan of trust. If mo-expecta na makasulba ng AFP sa insurgency, kini temporary lamang or delaying the inevitable. Comment. Lieutenant Colonel Payapayan. Medyo laon kayo ang iyang statement. No? Tinuod na siya, kaya problema sa insurgency, diligid na sulbad sa armed forces alone. Mga nang natutok kining AO-70 para ma-involve ang mga member agencies. No? Sa gobyerno. So, ang gina-address yun sa AAP is armed person ng NPA. Ang NPA doon ka klase na siya, itawag o vertical force, which is yung armado, o ang horizontal force, which is ang katawan nga ilang imasa diha sa barangay. So, kaning vertical force, magpagawa sa tulo ka tao aron i-organize ang barangay. Pinagi sa Agrarian Revolution. So now, kung saan man yung Agrarian Revolution? So, kaning Agrarian Revolution is concerned sa departamento na government, which is hindi competency ng armed forces. Kaya, ang more ang membro sa Task Force ILCAT na nagagunit anang concern, no? Agrarian Revolution. So, siguro, ito ning matawag ang agency yan, concern kung sa ilang ika-istorya. Kaya ang kasagaran yun na ihatag nila na propaganda sa katawan ang Agrarian Revolution. So, which is, ang military medyo hindi kayo maka-expound na. Pero, okay na, pirmi ang ilahang ipaabot sa ilang organisa. Sama-sama saan, kabubayan, o karupay, okay na, pirmi lang ila. Karon, mo na yung primary issues. And then, may mga secondary issues na kakulangan sa serbisyo, no, sa gobyerno, mo na ilang pirmi. Karon, ang problema mo galing mga tahanan kay napagay kakulangan ang gobyerno, no? Dahil kahuyamon. Dito sila mo strike. Lalimang kadiri mo ma-place ang tanang nga tao sa sulod sa imong municipalidad o sa imong province. Tapos, kung di mo pa ma-place, tapuan pa ang imong problema. No? Kisa nagpadagawa na, ang ilang leader, si Juma Sison. So, muna na yung system nila hangtod karon nga panahon na 52 years ago na
dili ko na sila muhawaan ng propaganda, agrarian reform, revolution. Okay, thank you so much. No, agrarian reform revolution, matod pa. Doon ay comment pang doon sa Philippine Coconut Authority nga head dito sa Zamboanga, Cebu, the same kaltak nila, no? Ang ilang na-obserbahan dito ni Ariel is panalitan, Tagalog mga katungsa, Tagalog mga parepagtanon, uban pa. Di man nila ilang yuta ang ilang pagtamnan, caretaker ra uban pa. So, unsa may mahitabo ato pag panagpo sa mga kahon ng anak, sama pa rin hapon, di ba? Bukot pa rin hapon. Kaya dili man nila ang ilang gitikad na kayutaan. Maraming part siguro sa ino nila na agrarian reform revolution. Di want to own land, kaya tuwas na sa mga barangay, magpunsa mo sa luto, so matikad sa yuta. Nga kaya dili man nila ang yuta ang ilang ipangkuanan, na may mga public lands, no? Forested land, nga dili matituluhan. Saan man nila, mananong sila dito. So, kung na yung sa observation na nakita na murang problema yung dihapon na muna yung tayo pa ng agrarian reform revolution. Yes, sir. Ganun. Ang ako lang, di man magkatubagan na gito. Sunod na panagtigom na to, tawag ko na to ng mga membrong agency na makatubag. Yes, like the DER and the DAR. Dirita, mag-istorya-istorya, kung sila manimo. Kay kung kami, NCIP, yes. for that matter, ma'am, i-invite nato sila tanan membro sa task force ng ka-istorya dili, mapaabot ang ilang sidepod. Kay kami, no comment din na kay hindi expert na portion. Okay, Engineer Roland Soliva, anything to add, please? Kaya mo yung problema po karon sa Tinuyo o sa Lugong Bayan kay mga tumi dito, kita dito, mag-istorya mo sa katawan. Ang gusto nila sa Tinuyo, for example, Sir, 20 years ago, ipatanong niya sa DNR o mga kakoy. Okay. Kaya ang magamit na mo, Oo. pabaligyan na mo. Karon Sir, dili man ako mo. Nagputol na kahoy. Oo, nagputol. Maputol. Oo. Maputol na ako Sir, pero para akong gamito na patay. Oo. So, kahoy niya ako. Nakakwarta na gito anak, pinalisod ka lang. Okay, sino mo pinanan mo? Di pa bitaga transport. Permit to transport. Permit to transport. Yes. Sakto po, kaya naman order ang presidente, EO70, EO60, ang ino ba? Ang total land ban, meaning no cutting of trees in the forestal area. Ano na, executive order. Forested areas. Still in effect. Didn't give what in him on DNR. Yes. So I brought that up to Regional Director Rodriguez one time sa RDC meeting. Pagkumana lang, hindi pumunta na siya. So she will conduct immediately a survey kung saan ang ay maputol nga mahatag. So, identifies also the area na pwedeng eliminable and disposable, not in coordinate with the Department of Agrarian Reform. Distribute na lang natin. No? So those are things that could be sold within the region. Yes. The regional director may powerful. Dili siguro fine na di ka change the law. Yes. No? But they can recommend. Yes. Exception. I told him, how come a big corporation in southern Tripol SB were able to cut trees, transporting it by big 18-wheelers truck, load in a big boat, transport it to Ricodo in Zamboanga City. That is Dacon. That is cutting the trees, not a title, not a public land. So this is a special case. So that special case should be applicable also to those poor Filipinos who were expecting those trees I planted 20 or 25 years ago coming to good health now. So those are things that have to be settled within our level. That's very easy. No, that's part of that. And that is security of tenure. Yes. That's what you mentioned. Si Ariel had said, they used to plant kaya dili mo nilang yuta. Wow niya sa gobyerno. That's right. So, na may mga pamaagi ka man ng DNR for that stewardship or they can contract sa gobyerno with the DNR. So, it should be all in writing. So the people will have a peace of mind
Yes. Because- Na sila income. That's like income. Hindi na magsalig sa gobyerno. Yes. Thank you. Okay, thank you so much. Before mo proceed sa sunan, mara nagkainit na itong discussion, no? Kaya mapunta naman sa pandemic. So, ato ta sa itong commercial break, pero ato ipaw mo ang mga pangutana before ta sa ato ang second part sa itong portion sa itong kapihan sa Ipolo. So, ang pangutana akong ipaw mo, no? Sige, kadyan lang ha, asa itong kagkala ko, Julius. Pangutana ni Julius, kaya it's about pandemic. Ato pa ni Julius, thanks, Merry Christmas na magaling siya. Okay. Nakatabang o nakalisod o no effect at all ang pandemic sa pag-end sa armed conflict? Please elaborate. And another question, if there are more improvements in IRCA implementation in Zamboanga del Norte that you can propose, what would they be? Okay. Dayon, speaking of the pandemic, kay pag itong na COVID ang tibuok kalibutan that was March. Namura ko, paano ba? Kanang, sana, nanay momentum, ang ELCA, nanay momentum, anang panahon na. Kaya po ang pandemic, si COVID, si virus, pagpunta ni President Pinto. Nakutong tanan, naundang tanan, no? Pero sila sa kabukiran, naman sila kailangan ng COVID. Wapan sila na matuwa ng COVID. Diba? Kaya kita naman, if you notice, at tapos mga bukid, wala pa sila nag-ipas. Kita naman ang conscious na yan, diba? Because nagkataon na sila, diba ba? Pero sa bukid, fresh air, nagkataon sila mga nutritious foods, beaches, fruits, kanan-kanan silang tukaran. Siyempre, hindi sila dali magka-COVID. Pinabuyag lang, no? So, muna na nga, sila, particular sila sa ilang 3 times a day na kaunon. Particular sila sa ilang livelihood. Particular sila sa mga dalan na ikang butang sa gobyerno. Iskilahan, dalan, kurinte, tubig. And yet, di man madiligyan na sa gobyerno ng panahon na. Kaya because of the COVID, so, unsa po ang ato pong forward looking, ang puhon maloy, ang ginoo, mamanit ang world pandemic, unsa po ang tawon ang ikahatag na po sa gobyerno nga paspas yun ba ang kalabuan kaya putol na itanan. So kinahanglan magtapak pa mo pila po ka kuwan po balog nga COVID ang tanan restibo kalibutan, no? So that and more tubago ninyo after the commercial break na sa TESDAS ay mga projects, programs, no? Nga tutata nga lasting mahatag ninyo sa mga sa itong mga katawan. Okay, so sa ito ang commercial break, na po. Dagang salamat na ito, may commercial cut na po. Dagang salamat na ito kang Vice Governor Senena Miss Angeles. Dagang salamat na ito sa National Grid Corporation of the Philippines, pinawag kang Miss Elizabeth Lanaga. Dagang salamat na ito kang Congresswoman Lona Labad-Labad. Dagang salamat na ito sa JG and Tree Fruit Nursery and Laboyard. Pinawag kang Mr. and Mrs. Nazario na amintang sa Pulanco, sa Zamboanga del Norte. Dagang salamat na ito sa Janus Marketing, pinagyan na gumana ni Mr. Janus Yu, tawagan sa telephone number 212-1148 sa Quezon Avenue, Colong City. Dagang salamat na ito kang Mayor Melody Tolin sa Salog, sa Zamboanga del Norte. Dagang salamat na ito kang Mayor Evan Hope Oldi sa Lungsod sa Blanco, sa Zamboanga del Norte. Dagang salamat na ito kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa Lungsod sa Blanco, sa Zamboanga del Norte. Dagang salamat sa Petra Cement Incorporated na ito kang Engineer Gilbert Cruz, ang Managing Director sa Petra Cement Incorporated. Dagang salamat na ito kang Engineer Roland Soliva, ang ato adiri bisita Karabutaga, Chairman sa Provincial Advisory Council sa ZNPPO. At the same time, siya po ang Chairman sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Tapos, all the way from Oma County, Northern Ireland, atong po siyang sponsor, si Roger William King o si Jennifer Agustin King sa Northern Ireland. Okay. O yun man, commercial property for sale, Rush, land size, 193 square meters, floor area, 316 square meters. Subject property is located right at the heart of the Colong City,
few walks away from the Colog Central Public Market. Price 28 million pesos, negotiable, mode of payments 15 million pesos down payment, remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Repollo sa cellphone number 0917-569-7183. Land with 2-story commercial building in Bacolod City for sale. Land size 192.8 square meters. Floor area 300 square meters. Price 20 million pesos, negotiable. Property currently earning 60,000 pesos per month. The subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city of Bacolod. Please contact Larry Repollo, cellphone number 0917-569-7183. Commercial property for sale, location, Cagatan Road, Niputat, Bacolod City, land size 370 square meters, price 21.5 million pesos. Subject property is fronting Bacolod Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Repollo sa cellphone number 0917-569-7183. And for sale, Gihapon area, 4,000 square meters at the heart of Bacolod City, cutting across 2 roads. Price 140 million pesos, negotiable. Contact Oda Alvar, cellphone numbers 0921-981-3528 and 0956-195-2558. No, ikan sa atuang amigo sa Bacolod Dapitan Real Estate Brokers of Zamboanga del Norte na sila incorporated. Okay, parang sila nalimutan sa mga sponsors sa ilokon na awag ko. Okay. Okay, nga salamat din sa atong hotel, Camila 1. Management and staff, pinaagitan, Mr. Gold Public, mga manager, si Edmond o si Mark. Okay, thank you so much. Balik sa atong discussion, sa atong napihan sa Bacolod, karong buntaga, kauban si Engineer Roland Soliva, kauban si Lieutenant Colonel Fernando Mayabaya, kauban si Provincial Director, sa 51st IB, o yung man si Provincial Director, Mira Luna Bahi Lopez, sa TESDA. Okay. Ang nakauong na itong pangutana, Sir at Ma'am. Itong pangutana ni Julius, ang pandemic. So, siyempre, problema. Siyempre, nakaundang sa LCAP implementation. Sa pila ka bulan nga naundang ang atong LCAP implementation, hindi yun nakahabol mo or wala kayo gamay nga kadabang so to speak ba nga oraw goyang yan mag-film, no? Kaya you have to start all over again. Then, o nagproblema sa unas mga budget, processing, o uban pa, labaw na karon kaya ang pandemic, dili ka basta-basta kadulo tao, dili ka basta-basta nga makatabok o lain nga probinsya, kay daghan kayo na mga health protocols nga angayan nga i-observe. So what do you think, Bibi Mira Luna Lopez, wala ta sa TESDA? Okay. Sa akong kabahin, sigud ko na balik diri sa July 10, murag back to usual with me sa TESDA. Present na ni Sige, actually, wala man gid ang TESDA ni follow ato strictly at the work from home. So kami, naragin sa office, palilog mo sa ang mga trabaho. O gani, nabalik na tatagal sa ato ang mga programa, paghatag sa ato mga scholarship programs. Doon na lang yung difference. Ang diferensya karon ay musugod ang atong mga scholarship programs, kinahanglan sa sila makapasar o tulog ka butang. Una, inspection na mo ang mga eskwelahan kung ang ilahang setup nakafollow ba sa health protocols. Ikaduha, kinahanglan sila mo apply o flexible learning sa TESDA. Okay, atong i-minimize ang face-to-face na meetings. Tapos ikatulo, mangayo o clearance sa local government unit para ang local government unit kay balong na doon tayo conduct ng training. So, maugya ko na ang
para sa atong LCAC. So dili mo adto sa usa ka lugar magdala sa training kung dili mo sugod ang local government unit. So isa Yes. isa na ka medyo difference. In terms of finances, tanan man gyud didakan. So 35% of the regular budget of TESDA was also removed. So tungod pod kay gikan sa March kaman sa banda sa June, special may kanila kay MGCQ na. So katong Yes, mga low risk. TESDA, mga TESDA uban nga napa sa GCQ or ACQ, medyo wapagid sila nakasugod sa ilahang mga programs or kung doon naman katulang online program. So diri sa Zamboanga del Norte, medyo swerte tagamay kay medyo safe no ang ato ang lugar kung dili ka magkampante. So ang expectation ani karon ang atong mga LCAC programs ato nang gisigihan o sige na tao pa na sa ato akong imon. So balik na ta sa Leon Postigo, ato na ta sa Sergio Osmeña, then katong na-mention din na ang Dutala. Siguro maski wala akong kabalo pero doon na may programa sa coming sa Dutala na na-arrange na mo atong barangay nga Santo Niño. So medyo pas-pas na ang amo ang pag-deliver karon sa atong mga programs. Ang ato pong mga schools, even the private schools, doon na nila nakasugod, doon na mag-attend na graduate on farming no, sa atong isa ka farm school. Although ang momentum is not as it was no before the pandemic. So we really are hoping na wala lang tayo backslide aning mag-hope lang pinunta nga walay mga COVID cases diri sa Del Norte nga madawag buyag. God forbid. God forbid kay kasi naman gid mi og adto sa mga lugar no nga atong mga sugdan ang mga programa. Okay, yes, thank you so much. And the part of the military, ang COVID-19 nakapiktar ba sa servisyo ninyo sa military hiningi ang punta? Lieutenant Colonel Bayabaya, please. Ma'am, COVID-19, so in terms sa among services sa katawan, wala kini nakapikto. No? Kay kami, implementing protocols of COVID while securing sa mga donating. So, sa mga matunayan kami nagabuhat sa mga trabaho, maski pa na nagaman kami mga checkpoint atong panahon na medyo sisiki po tatanan, no? Pero kung ang military, kamo ay nagatrabaho sa kinahanglan niyang trabaho sa lines of operation sa military. Focus military operation, intelligence operation, SIMO operation. Nagabuhat yapon kami, labi na sa intelligence operation kay ginabantayan din ang movement sa kalaban. Now, ang amo assessment po sa kalaban, napiktuhan po sila sa COVID-19 kay ang support sila. Ang number one na kanila, lifeblood nila is yung support nila, logistics, which is na-capture po lang ng mga support system dahil wala may mga implementation sa mga project. Ako kaya na sila na mga kuha ng mga infra project, no? Wala akong ibantayan permit na kung asa sila makakuha na. Walang pagka putol lang ang mga infra project, putol po dahil yung mga projektal, tinakbay na lang yun siguro yung lakban. So, or yung savings na nila. So, dako po sila ipikto. Karoon na medyo ibalik na, sugod na po sila move mga kuan, IP works, no? Ideological, political, and organizing works nila na sa kabukiran. Okay, thanks so much. Engineer Roland Soliva, comment please. Sa pandemic, nakakuan sa kapiktar sa ELCA. Ako sige mag-ako kong biyahe within sa mga Del Norte, no? Observe na po na kami mga sa protocol mga basic goods makasunod na. Essentials. Food, like law enforcement, wala na doon mentioned also by director. Bahir, wala na doon nakikita nila para sila work from home, wala no. So,
private sector, sa business, ang napiktahan sa business, no? Business sector, ganing yung transportation, napiktahan. Transportation, from tricycle, kabal-kabal, mga buses, wala, pero rural kami nangyari karon o alga sa Siupan, Siraway. Dawat-dawat pa yun. Dawat-dawat pa yun. Ang hotel and restaurant, very much affected yun. O, kaning mga tourism industry, no? Kaning sa tawag, kaning mga KTV bar, wala na, that's bad, no? Mga physical fitness, wala na. So, I think sa business sector ka na rin, there's ang mga activity nga pwede maglayo, no? Pag mga activity nga magdool, iba na ganun sa karon. For the time. Yeah. We're raising the questions because siguro contestan nilang problema at sa sige military na sa private sector engineer Ronald Soliga active kayo. Pero sa uban nga mga agencies na importante kaayo ani. Ang number one nila baliba COVID man go di kaanha work from home na lang galing ni sometimes close ang mga opisina nanay drop box diha nga dito butang ninyo ang mga transaction dayon i-online na tanan kay wala na face to face wala na personal nga atubangay so isa na sa major obstacle nga imong what do you expect DPWH Pili ka, kuhaan ka, hindi naman nga, mo na, no, DAR, DNR, ga-practice mo na sila mga social distancing po, ga-practice mo na sila work from home. So, medyo good ang sanay, tawagan na mapiang ang implementasyon sa EDCA. Kay convergence mo siya tanan. Like, tumubagong bayan sa serious man niya, ilang na kasubahan niyo adihan, di tabo. Biyang niya 17. Okay. Kung parang nakasign ka sa unang, kabalo siya pila kasuba, ano siya, wala na sila nangabunol, ito. Wala na sila pagbalik nila, wala sila di panghubak, di pangkuan. Kaya, if you notice, unang, ang mga insurgency problem, sabi na ang infrastructure di pangitan. Farm to market roads, dapat na schools, diba? Barangay health centers, importante na. Mga kananaan sa tubig, diba? Importante na. Pero, isa pa dyan na sa makadivide sa mga tao is politics. Kaya, whether we like it or not, it's a sad reality sa Pilipinas nga kung kontrapartido ka, dili mabot ang kalumbuan ka ng gara kay kontrapartido. Magulat ka din sa inyong mayor, yung gobernador ko daw, para mo-shift na po ang development dito ng Dapitan. And we experienced that for how many years? Nalalain ang mga leadership. Walang continuity sa mga programs and projects sa gobyerno. Even from the president, really. Diba? So, murag, sa atong mga grassroots, o sa kini mga frontliners sa atong local, kamo, frustrated man mo, di ba? Frustrated ang tanan sa media. Kita ko na ng CD. So, marami nga, maraming hapon, murag may kailangan. How much more sila nga may habitado kayo dito, kay walay kalambuan roads, wala. Kaya nyo ka, from my farm to the market road, kasi ng politiko. Farm to my house, road, So, muna yung usa na, or piling usa, mga major obstacles, major problems that besets our country kay agi sa politika. Yes, ma'am, comment. Director Tesda. Ganahan lang kung mag-comment atong ang ma'am ng frustrations. Siguro tawagan ko niya ng cockeyed optimist kay pagkato dito na mo sa pagbabayan, ma'am, 19 na mong ihap sa suba. Pero pagbalik na mo, 17 na lang, kay nalipay ko, kay doon na isa katulay, na ako nang nakian. Doon na isa katulay. Wala kita mamagi dito sa ilalong, dahil kita gagi sa ibaw. And to think na
Nangadto mi o July 27, namalik mi o August 26, that's about a month niya. Nahuman na to siya dito kay approach daw ko ang ginimatong time. Dili man sophisticated na approach, no? Pero ano lang gyapon, labukon lang gyapon, pero ano may mga ako sa suba. So, Yes. ako yun ako na lang bamba kanang, and the same thing ang ako pagtanaw sa TESDA. Sa among mga trainings ang ibang hatag, dili yun tama kaingon nga kanatanan na atong i-train 100% gina sila cut-on, himo ani and so on. Pero ang sugod, sige mo na muna nga, basta na improvement sa pipila kanila, malipay na po ana, and it becomes a source of joy and inspiration. Because if I would dwell on where we failed and where we could, kanang medyo kulang, kasi mag-isod ta sa pagtanaw sa umaabot. So, nga, ako lang gustong i-direct na mga nara po'y mga positibo na mga utanga na hitabo sa ato ang palibot, even during the pandemic. Yes. Thank you so much, ma'am. O, tinuod na, positivity. Okay, matod pa ni A.O. siya nga. Kulang man, social services kulang man galing sa patag, samot na sa kabukiran. Sa bukid, mga NPA na health services, mao nga mga tao daling masuod sa NPA. Nahitig pa anak, nakakatulong, mangibot ngipon, mangopera og sis, mao ba? Kini nga ginagmay nga serbisyo gihimo sa NPA, dili makalimtan sa mga lumulupyo. Yes, ako tayo mga natin po Christmas, yes, mga I need to say it, pero dahil tayo mga anywhere, from the media, from the business sector, from the politicians, to the takabalo na ako dahil sa military, natakubal lang, disguise lang, no, mga police, na sympathizer po, no? So, pili na to na siya ma-discount ka possibilities. But then again, ang importante nga, ka-work tanan para sa kayuhan sa ato ang mga ipang servisyohan, no? Dayon, lisod man kayo nga, siguro ka, negative, di mo kay himo. Sige kang reklamo, wag kay himo. Mas maayo patuntuan nga, pag ginahinay lang kagaginod og tabang, kay himong gamay, at least, nakakontribute ka something, no, sa community. Yes, ma'am. Buwan mo, comment ta, Junior Suliman, Colonel Paypay. Nahinamdamang ko sa akong college days sa una nga, bahay na rin active non-violence as a response to violent situations. Like, kami sa una, exposed man sa daming mga insurgencies, kaya isa magaling isa mga ipang-recruit sa unang panahon. Isa sa elemento aning active non-violence as a response is to win over the other side. So, para lang kung malipay ko nga na sila mga servisyo nga ilang ginahatag, kani mga tawahan na ato ni silang i-win over para atong circle of influence sa non-violent nga response will become bigger. So, we really hope, ma'am, no, nga katong mga naghatag serbisyo nga identify pa sila sa pikas, eventually, they would have a change of heart and they would see that it would be even more successful ang atong pagtabang sa atong mga katawhan nga tuwa sa hilit na lugar kung sila ma-appeal sa pagtabang sa gobyerno. Kaya kung mag-census ka, di mo po pili ka ingon nga gamay nga mas daghan ang nahimo sa gobyerno kaysa uban nga medyo supak sa gobyerno. Pero kung ato na silang i-put together, then it would be a very good parang place for all of us. So, A and B, no, ako gusto na ko na ano kayo ng active non-violence. Okay, si Colonel Paypaya kayo, naman gahinok to. Kaya kung sumpay lang naman, no? Kung ang NPA buhatan ng mga mayong butang, nga to ang pananis, nga itong protektahan na niya ang katawan. So, kanang ilang ibang buhat, may na siya binuhatan, no? Kaya para man sa kayuhan sa katawan. Ang importante lang na let us not divide our community na dito ka sa red area, dito ka sa blue area, no? Kung na ilang ang pangandoy na magtabang sa katawan, ano hindi man mo-join sa gobyerno para ibuhos nila ang ilang pagtabang sa katawan. Yan ang ilang imuhat, lisod-lisod sa katawan kay
siyempre, ang gobyerno, di ba yan ang mapapili? Kaya siya man ang rightful na authority. Manang kung ang ilang gusto na mahimo na amumahon ang katawan, no? Kay ang gira sa insurgency, he who wins the hearts and mind of the people wins the world. Karon, anong ato mo yung tumuton kung gusto tagalinaw? For 52 years, wala pa sila makaamgo na mas maayo pa mag-join sa gobyerno para servisyo itong ipangitali. No? Kung gusto nila i-chase ang form sa gobyerno, join sa gobyerno. And then, i-chase nila ang form sa gobyerno. Ang military, naglagyapon nila. Kaya dili ang state na may police power na control sa peace and order. Karon, kung maayo nila ang tinguha, dili na sila mupanig sa gobyerno. Kung saan bilhin ang litonanay na GT katuyuan, diha sa kabukiran. No? Mas maayo siguro kung ako sila ikuha na join hands na lang kami na sulod sa gobyerno para magservisyo, para ang military is looking forward na outside external defense na. No? Kaya kung gani, busy pero ako, busy. Wala din tayo development, wala din tayo sustain na peaceful environment na atong matagamtaman. No? So, ako ang panawagan na kung tinitala ilang trabaho, na maga sila ituloy, na maga sila ikuan, mo join sa task force ka para matapos ang tatanan ng 52 years of struggle diri sa kabukiran. Correct. That's a challenge, ha, sa Naminaw. Okay. Thank you so much. Engineer Roland Soliva, please. Kani akong neskutan ko, no? Sa na-identify ni ganyan sa National Task Force. Gimension ko kanina na kay development and security peace and order framework. Ang usaan ni ipasayas lang doon good governance. Na-mention ko rin ito na good governance. Ngayon ang good governance na ipasayas din sa LCAP. Kaya muna gigamit karon sa mga rebelde. Muna ilang propaganda nga sa gobyerno ibago ko na, no? O iwan ko na, ang maabot na 10% na lang, ang 90 ano ba yung pahin? Kana nagsakay sila anak. So ang task force i-identify nila good governance, transparency, accountability, participatory. Apil ka na, so hindi ko, mag-join na sa LCAP ang katong mga rebelde, no? Or sa policy making body sa barangay, o sa siyudad, o sa munisipyo. Responsiveness. So, the problema, we have to respond. Effective and efficiency. Dili usik-usik ka na ang kwarta. Equitable inclusiveness, follow the rule of law. Alright, good governance. Kung i-practice na to sa atong dili lang sa pang-gobyerno, even private sector, civil society should be honest in doing their business. They should practice magsweldo ta sa itong mga tao, at least minimum wage law, we will follow the law, para wala gutom. Livelihood, poverty reduction. Mungkin na ang tumong ang LCAP. Then, kung peaceful na ito na ito ang Pilipinas before 2022, ang target yan na ito ni 2022, kung peaceful na ang Pilipinas, wala na insurgency. Ang budget karon sa AFP, sa PNP, posible pareho gihapon. Posible kung mo gamay. Pero kung pareho gihapon, ang katungaan na dili na ipalit o mga armas o pusil. Ipalit na niya o fertilizer, chemicals, no? Or other developmental project na ang poverty, which is the root cause of this insurgency, mawala yun sa itong lugar. To 52 years old na niya itong insurgency. So dako kayo, sulayan na to. Kung wala na yung insurgency, join mo sa RTF-LCAP. 10 years, kung maogi hapon, wala yung maayong transparency, wala yung maayong good governance, balik ta sa kabukiran.
Wabil ko. Pero tigulang naman ko ha. Sige, ikaw ka lang din. Salamat. Cancel daw ka. Yes, Isipin pa rin. kaya. So, kung ilang taon nila to sa kinatibukan, kung wala na insurgensya, tinyinti pala ako, nag-operate ko sa Bukid, no? Naglingkod ko sa trip na Abugay, no? Pagka nito sa kabukilan, kung wala'y kagugot na may tago. Kaya peaceful, imong una-una, and then, wala kayo kahadlukan, no? Tapos, mabuhat mo kung sa imong plano, kung makabatong kaptangan dito, may development. So, wala na tayo una-una. Whereas kung magpabilin paghihapon no? Ambot lang kung lang nawagin lang sila o dili pa. Kay mitras nga napan sila makita na ika-propaganda sa katawan. Ilagay ng buhaton. No? Wala na akong mukha na di lang ko kabalo kung sa piling tunganay sa ilang gusto na may tabo sa ato ang komunidad. Ang ako lang na kung ma-imagine nato kung may peace, na wala'y kabubot sa kabukiran, no? Nindot kayo po yung kabukiran kung wala'y bubot. Kaya samtang na sila, mga katawan na naminaw karon sa kabukiran, ay yung gumog to nga peace, pangkuhan sila, sundalo sila sa katawan. Kaya ano, once na musulod na sila sa area, maka-start o organisa, nagin sila patyon nga isa, no? Nagin sila patyon nga isa. Mo ay tactics nila. So, ganahan ba mo nga imuhang parinti, mapatay kay ipakita lang na swift justice ang ilahang ba? Hindi mo ko sila mapatay o wala yung plano. Kung sa gobyerno pa nangawan, medyo dagan na ng panahon. Pero sa ilaha, ipakita nila na ila na yung hukman ang nakasala na ilahang taga-baryo. So, ang dictum nila na kinuwan in order to terrorize thousand. Ikaw, kung nagpuyo ka sa kaupay, at yun ang isa mong kauban, ordinaryo kang tao. So, may batiwan mo, kung babae ka, nervyuson ka, kung bata ka, yuhuyang ka, mahadlo ka, di ba? So, ikaw na dahil ang tanaw dito sa katawan dito sa bukid kay layo ang gobyerno, layo ang polis, layo ang military, kinsa ang subukan. So, mo ang ilahang tactics pagsugod nila o organisa sa usa ka ba. O na makuha ko. So, ang ako lang ma-advise sa katawan, ang 51st ID kanunay na sa kabukiran. Dali ako sa batalyon commander, na ako pirmi sa bukid. At umiyaging adlaw, na ako sa barangay Karumpay. Sa sunod mga simana, na ako tulog pimakas, kung masako ko sa kuha, magkikita mo sa kuha ng mga lugar, kay na ako. No? Wala ko mahandlog na mana ng mga lugar. Kaya ano, ako ipakita sa katawan na safety sila, na wala ang mga armado. Karon ang mga armado, undaran, no? Butong ko ni sila, no? Kaya ang mga tao na nasabot, na sa unsay mayong buhaton, nalay uban pipila nga musuporta o ikat sa kanto. Ora siya. So, dili mga katawan sa kabukiran, no? Dili mahadlok na musuporta o mahatag og impormasyon sa 51st ID. Kaya ang 51st ID, mo react diretso para lang mawala kayo mga tawanan. Mora bilang mo. Okay, sir, comment. Ato mo nakapokus mga ta, nakakonsentrate na ta sa mga masa, sa pag-recruit, diya sa mga kabukiran. Okay. Kani sila nadala ng sila tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa ilang kapitos sa panginabuhi na dinadagat anak, no? Dili ka ma-iskila sa mga anak. Nalisod o pagkaon 3 times a day, mga panamit, uban pa, balay, wala ka na anak. So magsalibis ko yun. But then again, ang mga financier na sa syudad, sa ako ito ninyo, babe, nga, naaman dyan na sila, existing man dyan na. Sa ako na ito, sila pag-invite, no? Nga, bakit na lang sila, aning ilka, for example, kay, the same thing, ang gusto na ito kanan, development for all.
peace and order. So how do you attain peace and order? Wala development. How do you attain development for peace and order? Vice versa. So, comment sir, atong mga think tanks na naasang na syudad, mga financer, mga politiko. Okay lang kung angay tanawin ang white area operation nga nag-support sa red area operation. Red area, mo na mga fighters na nasa kapukiran, nagkakuha lang yan sila o support dili sa sentrong bahin sa ato ang komunidad sa Ipulo. No? So, di ko makahatag ng eksakto na solusyon kay kanya sila napaka-discreet clandestine operation. Nagawa sila sa sindikato mag-operate, no? Kani natin mga identified na mga personality na ginasundan, no? Dili na po kaya na ito makuha diretso ang ebidensya kay isod man ang pan. Moral ka galakad na o drug cartel ba na giunsa nilang pagpayuhot sa ilang support ngadto sa mga pinakagamay nga seal sa ilang organization. So kani sila ang ilang operation napaka-systematic o clandestine, no? Ang paghatag support. Pero ang pumunta na kung asa sila gigan support, siyempre sa mga tao kung nga makahatag bila na ito point to point kay kasi makota insan yung mga tawana that remains to be observed and monitored. Basta katang mga tawana monitor na sila kung kinahanglan i-apply ang 4 course of the law pwede na sila, no? Labi na karon na dala ang anti-terrorism bill, no? Ang anti-terrorism bill apil dito ang nagasuporta. Kitawag kayo siya accessories to the activities of terrorist group. Yes. Ato mang sigutan siguro kayo, hindi pa na ang anti-terrorism bill, kawan niya po sa police, military, DILG, ato nang tapupon din ay para pasaktan po na sa mga tao. Galing kabuhan po kumbinsiyo, mga lawyers, both sides, kinsay pro, kinsay con, karon kay na may something na dili kayo magpa-plaster, pero siguro maalahan po sila kay ang atong taang legal opinion ba, no? So, anyway, ato na may kabutan sa kapihan sa Dipolog na madala ng listahan nila. General Sullivan, mga politiko galing mismo, labi na campaign period, magmatag mo na dito nila, kay dili ka nga pangampanya dili, hindi nga mo ang pan, teritoryo o dili ka mo hatag, ang imo ang mga sakyanan, suyakan na, o sunugon, ang mga kontraktor, sunugon ang equipo, dili tong, kada labay tong, so, comment, sinululan sa liba, may animihan ng mga support group sa insurgency. Kung already that kung wala yung poverty, no? Dili na sila mag-go to extortion, harassment, kung wala yung poverty. Satisfied na sila sa gobyerno. Sa pagpapadalan sa gobyerno. So, kami na lalit na. Okay. You have anything to add? Okay. Nag-scout naman ka na. Sige. Kaya ang military naman, mawin ito kung observation. Kaya kina-insurgency, 52 years old, nakatap na General Sullivan. You are not winning the propaganda war. Kaya nagka-recruit naman siguro sila sa gihapon. So, we need to say, kita sa gobyerno, military especially, na build sa propaganda war. May mag-base sila mga propaganda war, may mag-recruit. Recruit yung mga sa barangay. Ang ka-recruitin na sila mo kay kung ang military wala man kanunay sa everywhere, no? We are not in everywhere, in every place, no? So, ako lang ako lang i-emphasize na wala sila area, no? Wala sila. Ngayon, imo mo na iskutan ganyan na di mo makasulod sa mong area, kung di mo matag permito campaign, permito no?
Ano sila, wala sila area yun nila. Kay kasi ang kuno nila ng geographically isolated area, ilang area. So kana sila, sa magkausap pa, undaran na sila permi sa ilang ginahimo. No? Pero tapos kung may sila na winning sila sa propaganda, siguro, gusto na kailang support siguro kung winning sila silang propaganda, no? Hindi ko ma-admit na winning sila sa propaganda, gani, undaran sila, no? Kung kuhan pa nara sila diha na katawan namin. Pero sa pagkakaroon, no? Kabalo ang nakan sa area, no? Asa sila gapay mo, dusok-sok, no? Dili, wala yung ilahang area ng kanilang barangay, ha? Eh karon tuyok-tuyok sila sa mga pangsundan na sila, no? Ang tao kisunghan na, no? Nalay sila yung barikot, gumikan sa kadlok, no? So kana sila gadibay sa mga tao sa kabarangayan, himuon nila himuan nilang istorya ang kapitan, himuan nilang istorya ang ex-kapitan, ex-konsihal, na kana siya supporter sa kuwan, na ninanay na supporter. So, ang mga taga-barangay, mag-away. So, kisa source sa away sila. So, ang military naman ay pro-peace. Kung siya'y kaiwan sa katawan, pareha sa mga panglantaw sa barangay bagong bayan, baluntaron ng solusyon sa kaproblemon sa barangay. No? Ang number one mong gidulan, ang tisda yun, kaya makatabang kini. Kaya maka-insito lang sila, pwede sila magka-sulod o sundalo, willing ang army mo dawat, magkapasalan sa exam. So again, dako kayo kitabang ang tisda kay more of requirements sa sundalo, high school graduate ka, na kahit insito, pasok ka na sa military. So, akong pangatay diri, mas kinili ko taga diri, nagdagan ma-recruit na sundalo. Join mo sa sundalo kay namoy future. Ayaw mong join sa NPA, kay sa inyo makita, nangamatay, batanon pa kayo, sayang ang kinabuhi, no? Another innocent life, masayang. Kaya ka mga batanon, dili ba na eksperensyado, pag naibuto-buto, sila mapilit patay, no? Pero ang military, kung may chance na buhiyon ka, para makapadayon ka kung sa iyo ang pangandoy sa kinabuhi. Okay, thank you so much, sir. Pero kasagaran na recruit ka itong mga kabataan, ito sila yung mga kanang wild kay mga kwan ba, kaya mga wild na sa pagbilik. Ano ba, gusto mo mga aksyon. Kaya engineer naman sa Liga, please. Yung latest update po, kaning progress pa, daghan na surrender ng mga rebels. Naghanay nakapahimulos ng programa sa gobyerno, pinagis sa LCAP kaning ICLIP. Sa meaning ICLIP, Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So, nag-aarbas yung surrender sa imong area, Colonel. In 16, kung gumaon, parang 5,000 na to, 250,000, no? Ako, ayaw. Ito sa last time, no? Sa cultural, dagang nagawin katong last time na last week, Provincial Peace and Order Council meeting, na-present si Governor ng ikan sa 97 ID. 19 to, itagaan niya kwarta. Kung tilay amount to, bilog man. Sabi na, makadala ko pusin, no? Dayon na sila yung buwapo nga hotel, temporary housing. Galing halfway house. Halfway house. Halfway house, nakita na ko barang hotel. May kagaling banyo, kusina, kwarto, double deck, may lugar na mag-garden sila, pwede dito. So, dagan na surrender. Muna yung usahin na pamaagi na makatubinsel na balik sila direct sa pang-gobyerno na ito, no? Then, ang mga community karon nagbigay nag-cooperate na po sila. Masulti na sila sa ilang problema, kung sa ilang gusto. Kay katong duha ka barangay ang atuan ay katulong ng tinaplan. Kung dili naman sila mahadlok sa unang panahon, no? Hadlok pa sila kinsa mga kawana. Kay kanina programa,
1980 pa, 1981, ito nagsugod na uban-uban ang information caravan sa Yes. panahon. Every time may information caravan, isang adlaw na na. Ang buhato na na sa gobyerno, mag-distribute ng pagkaon, yung mag-picnic, yan ulit pagkahapon. May medical dental kamay, may surgery, minor surgery. Yan na. Production kayo mga sundalo. Kaya kuya, maning panahon na. Karon sa dito sa pagbabayan, kaya tayo ipauman ni Colonel. So meaning, wala na problema sa wala tayo look, no? Mga kautan at pagbabayan nato. Okay. Thanks so much. No, wala tayong panahon na sinyas na si Pat. So, may nang tag-party statements. Ika sa itong mga bisita karon Buntaga. From the TESDA sa Buga del Norte, Provincial Director Miradona Bahagi Lopez. Ang dagang kayo salamat. Magpasalamat ko sa inyong pag-imbitar sa TESDA. Magpasalamat ko So, kita sa mga Magpasalamat ko sa 51st IB, no, kay suportado kayo nila ang mga projects, ang akong security, ang transportation, pagkato sa mga lugar na higit. 97th IB po. Pasalamat ko kay Engineer Soliva, kay niantugid siya sa amo ang programa dito sa Bayan. Unis no? Bilip ko nag-aabot si Sir dito, magusa kayo. Nag-motor lang siya. Agan mo na siya. Ang atong mga partners, different government agencies, ang DOLE, ang BPI, ang DPWH, ang DPWH Alabasan, yung mahimo sa ako ang project design para sa Pinuyo. O akong ihawhag, atong mga OFWs, although dili ni para sa ilaha, amo po mo vlogging po no, na doon na tayo mga proyekto para sa atong mga overseas Filipino workers na repatriated. Sila ang isa sa atong mga priority sa mga training program sa TESDA. Doon na tayo 66 na naka-attend sa atong training. So, puhunan together with OWA, magkandak pa may udugang pa ang mga programs po para sa ilaha. So, katumuhan namin ang karoon ng OFW, please feel free to contact our office. Maghatag ko number, pwede siguro Yes, ma'am. Right. ako na lang number akong ihatag kay aron yatang ko memorize ang number sa office 0917-710-7991. Again, 0917-710-7991 para maka-inquire o sa mga programs na available for OFWs. Ang atong mga training programs karon naka-post sa atong Facebook account. Pwede ko matawag sa atong opisina o mato sa Dipolo School of Fisheries, Provincial Training Center sa Sindangan para sa pagpa-enroll kay nagpadayon na karon ang atong mga programs. Ato lang i-maintainer ang 50% capacity. So, naanatay limited face-to-face, isa atong modified GCQ naman ta. So, pagpadayon gyapon ang atong mga protocols o atong pagserbisyo sa katawhan, hopefully maghatag og dugang kalambuan. Maski unsa ka gamay, basta kanunay. So, daghan kayong salamat o mahimutan. Okay, thanks so much, PB Miradona Lopez sa TESDA. And of course, our commanding officers sa 51st Infantry Battalion, Philippine Army, na nagabase sa Del Pilar Binyan, Zamboanga del Norte, Lieutenant Colonel Fernando Payapaya, sir. Ang 51st IB ay mapasalamatan kayo sa inyong pag-imbita na mo diri. No? Ang usang pagpasalamat sa mga bitabang sa activity sa 51st IB, ang TISDA sa mga Norte ni Ma'am Miradona Lopez, ma'am. Salamat kayo sa inyong paghatag og action dayon sa among mga request. O sa LGU Osminya, dalang kayo salamat Mayor sa inyong support sa 51st IB, LGU Katipunan o LGU Rojas. Dalang kayo salamat sa mga support nila ng mga munisipyo o kang Engineer Soliva. Sir, dalang kayo salamat sa inyong support sa Task Force Tulkat. Ang mga supporter, importante kayo sa success sa Tulkat kay ikaw ang nagsilbing balancer, no? Kung makita nimo yung istorya ang imo ang observation. So
So talaga salamat sa tanan, no? Sa akong mga naminaw karon, katong kisa katong gusto mag-surrender sa 50% IB na angay lagi katong mga kaigsunan nato na sa mga MP sa kabukiran na nagatudukan na nga magpadayon sa ilang gitakas na lakaw karon. I'm sure na kapoy na mo kayo, andin ang inyong mga pamilya, gaulat po ninyo. Mas maayo giling mag-uwan ka pirmi sa akong pamilya kaysa maglakaw mo sa kabukiran na inyong anak na aral diri sa ubos niya, kamo na sa kabukiran na walay future inyong maabot, kundi ang inyong lang paglakaw-lakaw diha na inyo lang matuman ang kasubuan sa inyong leader na si Juma Sison nga nagpahayahay sa Netherlands, no? Pwede ka mo tawag sa LGU nga kung asa mo sa inyong mga mayor or text o tawag diri sa mga hotline sa 50% IB 0966-733-5002. Inyo lang ang tiksan o tawagan, no? Ang mga troon 0966-733-5002. So, ang among hotline open na siya permi. Sa tanan nga gusto mo surrender mo balik sa bakan sa atong gobyerno, ang atong provincial government nga nag-head sa provincial task force LCAP, si Governor Roberto Uy, no? Willing kayo siya mutabang sa inyo ang umahatag sa corresponding amount sa inyong armas na inyong surrender na nakapaskin sa kabukiran. So, sa mag-usap pa, ang atong panawagan sa mga kaigsuran natong NPA na itang kapoy na, no? Naka-realize na walay future ang ilang buwan, pwede ka mo mabalik sa sabakan sa gobyerno. Salamat po. Thank you so much, Lieutenant Colonel Fernando Payapaya sa 51st IB. Last but not the least, ito ang member sa Regional Task Force ELCA, si Engineer Roland Soliga, please. Yeah, salamat, Eder. Being President sa Dipolo Chamber of Commerce and Industry Incorporated, mga membro ng mga negosyante sa Dipolo, nakawag ako na kung saan ito matabang sa ginagmay lang ng programa sa itong national government atong ihatag na ito. Kaya nga pa, chance na nato ni nga natin oportunidad, eksakto ng channel, asa na ito ihatag na itong masubra sa mga resources sa itong kinabuhi. Kaya kani dilit na ni para ito alam atong panahon para ni sa itong anak sa itong anak sa mga future generations na kaya una-una ito, balik na ito, 52 years na rin. Sa lifetime na ito, kinahanglan ang mawala na ng problema ka. Ang naamoy ihatag, isa ginagmay lang, ihatag lang nato kang Director Lopez sa TESDA. No? Material or financial. O really, kung maula mo kang Director Lopez, ihatag na ito sa guwapong na commanding officer sa 51st Infantry Battalion nga nag-opisina sa Del Pilar, Quinian, Ibang na Norte. Doon ko na, ako naman ang dalan dito, sulod, simentado na. Through the effort, of course, of our national government, no? The provincial government. Ako na, inside the camp, ako na ilang bangko dito. So, kung sa ito nga, mahatag, welcome kayo na. All, even NGOs, no? Civic organizations, no? Private organizations, individual, please share, because this is not government agencies alone that are involved, but the community, we as the private sector. Thank you. Okay, thank you so much, Engineer Roland Soliva. Katong panawagan ni Lieutenant Colonel Payapaya, mag-surrender na mo. Pero kita, surrender din ka sa ating panahon. No? Sa kapiyan sa Dipolo. No? So, atong bitaran na sa atong pohon, maling ginoo atong mga bisita para mag-disco tapos taglain na po nga kalabuhan. Labi na update sa ELCA. No? So, to God be all the glory. Thank you, God, for the gift of life. Sa inyong hatag na mo na oportunidad, sa inyong hatag ng panahon. Kauban sa mong bisita sa kapihan sa Liporaw, Karambutaga, adlaw ng linggo, inapunta nga sa kanunay mo kami protektahan, gikan sa mga disgrasya, gikan sa mga damutan, gikan sa mga pagulay, gikan usab sa COVID-19, no? Lord, among itugyan kanimo ang tanan among kinabuhi kauban sa mga taksa nga minahal sa kinabuhi o pamilya.
So, salamat kayo, Lord. Kini si Edith 22 mo, inyong regular anchor mo sa Kapihan sa Diporo, kauban ni Taxi Lumba, kauban ni Silver Tagliatico Duduyano, kauban ni Darilo dito sa istasyon, Mayor Caninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Sure.